ubod ng saging katambayan, no? Binigay natin sa ating mga alagang manok. Yan yung gustong-gusto nilang kainin pang merienda. Ngayong araw po ito, bumili po tayo ng pure feeds po ngayon. Hindi lang po puro taup yung ating papakain ngayong araw, pati din po yung feeds. Bumili tayo ng Integra 3 1755 yung isang sako. Yan yung magiging gusto mo natin sa loob po ng 10 araw dito sa ating manukan. Tahop, so pag may kapera, ganun yung aking ginagawa. Feeds, ganun lang. Ngayong araw din pong ito, mamayang gabi siguro, ay pagpipilian po natin yung ating mga alaga dito. Kukunin po natin yung mga pangmaterialis natin, yung walang mga sakit ay ililipat po natin dyan sa range, malaking range. So yan po yung ating dadalhin sa probinsya po sa Glan na ating paglilipatan. At ito nga, may isang namatay, hindi talaga may iwasan. Lalo na po yung Rhode Island Red, napaka sensitibo po. Mamatay po yan, tayat. Lahat ng may mga sakit ay iiwan po natin dito, ma-isolate po natin dito. At pagagalingin po natin yung mga malusog dyan sa labas. Ganun po mamili po ng mga pangmaterialis. Sisiguraduhin po natin na walang sakit bago natin dalhin sa probinsya. Dadaan pa po kasi ito sa quarantine checkpoint, baka makita nila nagdala tayong may sakit, baka ma-hold pa yung ating mga alagang manok. Baka kunan din po natin yan ng permit po sa Citibet. Kaya ating gagawin para wala tayong magiging aberya po sa pag-travel ng ating mga alagang manok. At yung mga sakit na nandito, yung iwan po natin dito sa loob, ay ating pagagalingin. Itatry natin na pagalingin hanggat mayroon pa tayong oras po dito sa ating manukan, hanggang makalipat din po tayo para masabay na lang po natin pag travel sa ating mga gamit na dadalhin po dito, lalo na po yung mga kulungan yung ating paglalagyan nito. Yan o. Yung gagawin po natin dyan ay ililibing po natin yan para walang mahawa po na ibang masakit. Sigurado may sipon po yan. Pag may sipon kasi hindi natin mamalayan, mangangayat yan, stress ang mangyayari, talagang hindi makakatulog ng maayos, babagsak yung kanyang kalusugan, talagang mamamatay. Ganon ang manok. Kaya napaka-importante na magbigay po ng antibacterial kahit twice a week sa ating manukan, para at least ay mapanatili natin ang kalusugan nila at iwasan yung sipon, lagnat at saka halak. Isa din po sa pwedeng magbigay ng sakit yan, stagnant water, galing po sa naputol na saging. Maaari po magbigay ng sakit yan. Yan, halak po yan. Pag nagkataon mainom nila yan, maaari sila magkasipon, magtaytay. So dapat kunin po yan o tanggalin. Lalo na pag umulan, magpupundo talaga yung tubig dyan. Pagkatapos natin ito mapilian katambayan mamayang gabi, ang gagawin natin dito sa ating mga pangmaterialis talaga ay purga na po natin para sigurado tayo na kung may mga parasites man, at least patay o tunaw. Kaya yung kagandahan sa worms to go na gagamitin po natin na pampurga. Yung mga alanganin ay patatabain po natin. Pero ito yung iba dito sigurado talaga ay RTL na po. Kulang na lang po talaga sa sa tandang na magkasta. Sa ngayon kasi wala pa tayong tandang na nangangasta. Siguro ito pwede, ito malaki yan. Hubbard. Yung iba ay na talaga, napaka lulusog na. Yung nga lang yung mga maliliit yan, gaya po yun sigurado may sakit yan. So gamutin lang natin yan ng Panamox caplet kung may sipon. Makita natin na may sipon talaga pag pinisil po natin. So ganun dapat ang pagpili ng materialis. Walang sakit, maganda yung katawan, mabigat, matangkad, bilog yung katawan, pulang-pula yung mukha. Ayun yung mga patandaan natin. Marirelease na yan sila bukas. Dito na yan sila sa malaking area, dyan sa labas.
kasama yung mga pabo. Sa paglipat po natin sa probinsya, isa po sa mga pwede talaga natin gawin doon para makatipid po ng pagkain nila ay yung pagkuha po ng mga saging o paghalo po ng mga bani ng saging sa ating patuka. At kung ang inyong lugar po ay tourist spot, ay malaki din po yung chance na pwede ka pong makapag-supply po sa mga resorts po ng karne po ng manok. Isa din po yan sa magiging target nyo po. Kung hindi kayo nahihiya, pwede nyo pong kausapin po yung may-ari o yung management para kayo po yung mag-supply. Lalo na po ngayon na mahalin po yung manok ng broiler. Kung ikukumpara nyo po sa mga cross heritage upgraded native chicken, yung lasa ay napakalayo po at hindi rin po nagkakaiba din po yung presyuhan po ngayon sa merkado na yung native upgraded native chicken at broiler, ang presyo ay hindi po nagkakalayo. So kung ako po yung may-ari, pipiliin ko po talaga yung organic po ng mga manok o gaya po ng ating mga inalagaan, mga upgraded or native chicken. Ang target kasi natin doon ay yung pagparis po ng mga native po ng mga tandang sa ating mga heritage at saka habard po ng mga inahin. Siguro nga ay mahirapan pa tayo mag-adjust doon sa probinsya, pero kakayanin po natin yan. Kung para kasi dito sa city, marami po talagang pwedeng pagbagsakan ng mga pangkarni natin na manok, at doon sa probinsya ay kakonti lang, pwedeng sa palengke o pwedeng sa mga kaibigan o kapamilya. Sa ating magiging pader naman doon, ang gamit din po natin ay yero. Kung ano po yung gamit natin dito, ganon din po doon sa Sarangani o sa probinsya. At ang pagkakaiba lang, yung ating poste na gagamitin doon ay kawayan para makatipid tayo kumpara po sa pagbili po ng poste po na simento. Maghanap na lang tayo doon ng pwedeng puputol at yun po yung ating gagamitin. Bali tayo na rin po yung magtatrabaho doon kaysa mag-hire po tayo ng maraming tao o magbabakod. Pwedeng isa na lang po na labor yung ating kukunin at tayo mismo yung mag-supervise, tayo mismo yung tutulong sa ating labor. Sa susunod po na video ay ipapakita ko po sa inyo yung ating area. Talagang malaki po at napakalayo po dito. Yun nga lang ay nasa tabing dagat yung ating area doon. Sabi din po kasi ng iba na hindi daw magpuproduce ng magandang itlog yung ating mga alagang inahin kung nasa tabing dagat yung ating manukan. Kaya papatunayan natin, itatry natin kung totoo nga ba yan. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click notification bell para sa mga susunod videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!